Samantala, kaugnay po sa road rage sa Antipolo City sa Rizal, mga kapanayam natin, Rizal Police Provincial Director Police Colonel Felipe Maragon. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga po sa inyo lahat and good morning sa ating mga taga-subaybay. Apo, sir, kumusta ang investigasyon ninyo sa nangyaring away kalsada sa Antipolo City? Ano pong latest? Well, ang maganda pong nangyari ngayon is na-discharge na po yung dalawang biktima. Tsaka yung victim number 1 ay ongoing pa rin yung surgery. And yung wife po, partner nitong ating suspect ay na-discharge na rin. Okay, so sino-sino nga po yung mga nasaktan? Bali yung partner po mismo ng suspect, nasaktan, Yes, tsaka yung dalawang rider, ganun po ba? Tatlo po ng initially yung wounded, through gunshot wounds at yung partner nating suspect. Bali apat po. Pwede niyo hubang inarate sa amin paano humantong sa pamamaril yung insidente ng road rage na yan? Well, ito nga yung nakalap nating information is road rage. Nag-umpisa po yan sa verbal and physical confrontation. Nagkagit-gitan po yung SUV, tsaka ilang motor po yung nakagit-gitan niya? Bali, isa lang. Initially, isang motorcycle. And nung huminto na sila, yun nagkaroon sila ng verbal and physical, nauwi sa physical. Then later on, ay naging through may mga baril na, may baril ng ginamit itong ating suspect. Pero sir, paano po nung una, isa lang yung nakagit-gitan niya, isang motor. Pero nangyari, naging dalawa, may dalawa na yung kaaway niyang naka-helmet pareho base sa video yun nga po yung ating tinitingnan ngayon kung sino yung mga involved, ongoing pa rin yung pagkalap natin ng information and especially doon sa mga biktima dahil nasa hospital pa ay inatili muna doon na mag-stay and pag okay na sila, saka mag-start yung ating investigation. Yung barel, una-una, bakit may barel itong suspect at itong po ba barel niya ay lisensyado at may permiso ba siyang bitbitin ito? Well, initially, nung in-interview ko yung suspect doon sa kulungan ng Antipolo Component City Police Station, ay sabi na niya, may mga papel naman daw yung kanyang baril, but wala naman siyang maipakita sa amin na documents. So we have to verify this with the Firearms and Explosive Office, and we have to receive the result of the verification. Malalaman din natin kung ito'y legit at ang ano pa dito is dala-dala niya even ongoing po yung ating election ban. Gaano po katotoo yung claim ng suspect na nakita raw niya nabubunot din ng baril yung isang rider, kaya po inunahan na daw niya? Well, yun nga po yung tinitingnan nating mga investigador dahil malinaw naman po sa CCTV footage at saka yung mga video na lumalabas ngayon ay wala namang ganong na pangyayari na bumubunot yung kanyang mga naka-confront. Nakita lang natin, bigla niyang binunot yung baril at start firing dun sa mga naging ka-confront niya at nabaril pa niya mismo yung kanyang partner. Okay. Napakalungkot, medyo nakakakilabot yung nangyaring ito. Pag nakikita natin sa video, talaga namang nakakatakot. Baka may paalala po kayo sa ating mga motorista, sir, lalo't hindi naman ito yung unang beses na nagkaroon ng pamamaril na nag-uugat sa away kalsada. Go ahead, sir. Well, sa ating mga kababayan po, ipairalin pa rin natin po yung discipline, self-control, restraint, huwag mainit ang ulo at sumunod tayo sa mga batas trapiko. And yung unang-una, huwag daanin kagad sa baril. Kung pwedeng iwasan yung mga ganyang gulo, ay iwasan natin dahil yun nga, itong naging resulta ng road rage ay nauwi sa shooting incident. By the way, ano ho mga kinakaharap na kaso niyan, nitong suspect natin? Well, pine-prepare po natin yung mga kaso, frustrated homicide, and violation din po ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at itong violation of the Omnibus Election Code dahil ongoing po ng ating election ban. May piyansa ho ba yung mga kasong yan, sir?
Depende po sa assessment ng ating korte, no, kung bibigyan siya ng piyansa. No. Colonel, salamat po sa pagpapaunlak sa unang balita ngayong umaga. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo para sa mga update kaugnay ng kasong ito. Thank you, sir. Maraming salamat po. Nakausap po natin Rizal Police Provincial Director, Colonel Felipe Maragul. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.